Okay, this day is December 3, 2025. It's a very, very blessed day indeed. Palakpakan natin si Lord Jesus. Napakabuti niya, napaka-faithful niya. Maniwala kayo sa hindi, no? Alas 4:30 pa lang po ng umaga. Umpisa na po ng mga pagdating ng mga blessings. Actually, kagabi pa po 10:30 ng gabi. Okay, may tumawag na po na okay na, no? Then, kanina, 4:30, may tumawag na naman po at may blessings, no? So, masarap po ang blessings. Hindi po siya something na dapat mong pag na-bless ka, parang nagigilty ka and all that. Bakit ka mag-guilty? The Lord is blessing you. Then, naging blessing din naman ako sa iba. May mga nabigyan ako. Meron tayong, you know what? The Lord Jesus will bless you so that you could be a blessing also. Yun po ang purpose ng Lord Jesus, no? And kanina, another thing, may nakausap po kaming mananampalataya, no? At ito po, to be honest with you, matagal na panahon ako hindi nakakita ng ganito kainit na Kristiyano na eager sa souls, nangangaluluwa, pangangaluluwa. Yan ang kanyang porte, sabi niya, nangangaluluwa. Souls ang mahalaga. Pumunta ako dito para ganoon, para ganyan, para ganoon. Pero after ilang minuto ng pag-uusap namin, na-observe ko na po kasi tinitignan ko kung paano niya tignan ng grace, no? Aba, lumabas talaga, under law pa rin sila. Sumingit ako. Sabi ko, Sir, the most important thing is what Christ has done on the cross. Yun lang po, dahil something happened there, gave His life, He gave His life, nag-shed siya ng blood niya, pinatawad ang lahat ng sins natin, past, present, future. Salvation and sanctification, sabi ko, kay Jesus po lahat. Ngayon, yung mga blessings dumarating po sa atin para maging blessing tayo sa iba. Yun, at ganun po ang purpose sa buhay niyo, sabi ko. So, na medyo naman siya. Oo nga, kanya. Niremind ko po yung cross, kasi panay ang banggit niya sa ministry nila, ganon-ganon, without, mentioning Christ, finished work. Okay. So, doon po ako sumingit talaga. Dahil parang, eto pa pong isa, lalo akong nagitla dito sa sagot niya. Sabi ko, Sir, what is your stand? Pre-trib ka ba? Mid-trib ka ba? Post-trib ka? Ay, hindi na yung pinag-uusapan yan. Importante, maligtas ang taan. Ako, lalo na po. Ay, there's something really wrong here, ako. Nope. Gusto kong sabihin kanina, abay, kung hindi po pala pag-uusapan niya, di sana hindi na po inilagay ng Diyos yan sa Biblia. Akalain mo, gumawa siya ng isang special na book, Revelation, kasi hindi na pag-uusapan at umuulan po. Daniel, Book of Daniel, di ba? Yung Psalms, mga hula yun sa Panginoong Jesucristo. Mga hula, mga prophecy po, mahalaga yan. Gusto ko sabihin, bakit hindi po niyo pinag-uusapan? Aren't you excited? Jesus will come one day to fetch us. Gusto ko pong sabihin niya, pero hindi na lang po for the sake of Kasi business naman po ang pinunta namin doon sa taong yan. And maganda naman po siyang kausap sa biyaya ng Panginoon. But medyo naano ako kasi parang yung ginagawa ko na pag-vlog, pag-video regarding end times, that, pag-share dito ng mga eschatology, hindi ko pala pinahahalagahan ng ibang mananampalataya. And that is so striking on my part. Nagpigil lang ako kanina, akala nyo. I really need to. Dahil kailangan naming makapag-deal ng business sa kanya. And yet, maganda naman po ang resulta. Ang end times po, mga kapatid, balik na po ako sa inyo. Tayo na po mag-usap-usap dito. The end times is something that we really need to, tackle every day. Because it connects us to the cross. Hindi niyo ba alam, ang cross ni Jesucristo, yan po ang pinakapalatandaan ng lahat ng mga kapanahunan. Hindi po ba nung namatay siya sa cross, tumigil ang orasan sa mga Hudyo?
nakapasok ngayon ng mga hentil dahil sa biyaya ng Panginoon through the cross of Jesus. And then, some believers, hindi, hindi pinag-uusapan ito. I am so amazed. You know what? He mentioned his church. I am not going to tell you that. No naming names here. No dropping of names. I will never ever do that here in this channel. At least kung may mga naisip ko, baka gano'n, bahala na kayo. Pero isang bagay lang po, I agree with this pastor, American pastor, sabi niya, if your church is not teaching anything about eschatology and end times, you really need to get out of that church right now. You really need to leave, sabi niya. And I agree. Why? Because it's true. How come hindi mo tinuturo yung mga hula sa Biblia, mga propesya? Hindi ko naman sinasabing mag-aano tayo ng mga date settings. Oh, we're not date setters, no? Basta tayo po, may sinabi kasi ni Jesus, maging gising. Paano po ba maging gising? Maging gising means, alam mo yung mga katotohanan tungkol sa prophecy. Oh. Alam ko po, lumalabis po yung iba when it comes to prophecy. But it doesn't mean that you will relate everything to it. For you not to study prophecy anymore. Hindi po. Kung mo ba pumalpak yung si Joshua, yung brother Joshua, noong September 23, 2025, you will stop your eschatology just because of that event na hindi natuloy. Hindi po ganoon. Kaya kanina po sabi ko, so ano po ang po ninyo, sir? Focus nyo. Ministry para kay Lord, ganun. At ito po, siya po ay meron pong isang restaurant, no? And with that, siya po ay, owner. At syempre, yung mga tao, syempre control natin. O kailangan may Bible study, kailangan. Parang nagiging mandatory. Alam niyo sa Facebook, dapat bang maging ang pag-aaral ng Biblia? Ipilit? Hindi ako kumikibo. Dahil sa isip ko, hindi. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. You don't have to persuade anyone para basahin yan. Alam niyo po kung bakit? You just have to remind them. But don't push them. Don't persuade them na talagang parang pinipiga mo na. Do not do that. Ang salita ng Panginoong Hesus ay puro makapangyarihan yan eh. Ito po yung something na kapag ka narinig mo, talagang mai-inlove ka sa biyaya ng Diyos na kay Kristo Jesus. How come these people don't realize that very, very precious truth about Jesus and eschatology? Magka-relate po ang finished work sa cross and eschatology. Akalain nyo, tayo, sabi na aklat ng Romans, dahil sa katigasan ng puso ng mga Hudyo, tayong mga hentil, idinugtong. Ibig bang sabihin, wala tayo sa plano ng Diyos noong unang panahon? Hindi. Nasa plano tayo ng Diyos. Kaya lang, makapangyarihan ng Diyos at malalim ang Diyos. Deuteronomy 29:29. Basahin niya. Mga bagay na hayag, we can easily get it. Mga bagay na hindi hayag, sa Lord lang yon. O, di ba? Ito pong gusto ko po sabihin sa atin mga kababayan ko at mga kapatid. Eschatology and times is very, very powerful and very, very important for daily living. Ano bang panahon natin ngayon? Church age. Ano ba? Hindi mo ba napapansin? Ang init na ng panahon. Sobrang init ng panahon. Baka gusto niyo subukan. Why don't you try it? Libre po yan. Si Jesus, darating po siya. Kasi yung iba po, yung kanina po, parang ang paniwala din po niya, hindi niya binanggit, parang one time yung coming. Ito po for once and for all. Marami pong senyales, paulit-ulit ako dito Marami pong signs si second coming. I am truly aware of that. The rapture, not even one. Wala siyang
senyales o signs. Dahil ang rapture po is a mystery revealed to the Apostle Paul by Jesus Himself. A special revelation of His love for the Gentiles through the Apostle Paul, the Apostle to the Gentiles. Aren't you glad that you are a Gentile believer of Christ? Very amazing, Jesus. That's our Jesus. That's His great love for us. Pero kapag dumating na nakumpleto na ang mga hentil na maniniwala at mananampalataya kay Jesus, matatapos na po ang kapanahunan na ito. Matatapos na ang church age at papasok ng rapture of the church. After the rapture of the church, which is a mystery, pasok ang 7-year tribulation. Daniel's 1 week, di ba? Daniel's week. Daniel's 7 days. Kung ano man tawag mo, bahala ka. Daniel's prophecy. Pasok na po yun. Alam naman natin ang senaryo. May lilitaw na napaka-karismatikong tao. Sobrang karismatiko na ba ang buong mundo mapapasamba niya sa kanyang sarili. This is not something na parang nanonood kayo ng mga palabas sa TV na parang mga gawa-gawa lang. Hindi po ito gawa-gawa lang. This is not fantasy. Mangyayari at mangyayari po yan. This is as sure as may nakikita kang reflection mo sa salamin. Pag nagsasalamin ka ba, nakikita mo mukha mo? Ganon. Ganon po ito katotoo. As real as you see yourself in front of the mirror, dear. That's how this one is real also. This is real. Okay? This is Jesus' love for mankind. At sa second coming, makikita siya ng lahat ng mata. Yan. Nakita niyo sa litrato? O nakataas sa mga cellphone nila. Kung ano man yung mga model ng cellphone nila. Then, siguro, pipicturean nila si Jesus. Pero hindi nila alam ang kapalarang naghihintay sa kanila. Dahil yung mga yan po, yung mga abutan ng second coming, tiyak po yan. Yung mga makakakita sa kanya. Karamihan po dyan ay talagang hahatulan po sa gihina. Ano po? Amen? Pero may mga tribulation saints pong kukunin dyan. Kasi dito po sa, Dito po sa tribulation, sa loob ng 7 taon, merong mga makakakilala kay Jesus. Magre-refuse sila, magkakaroon ng refusal din. Magre-refuse sila doon sa panuntunan ng Antikristo na matatakan sila. Magre-refuse sila at yari sila ngayon. Pero okay lang, hindi sila yari sa Lord. Dahil tatanggapin sila ni Lord sa gloria niya ng buong puso at kaluluwa. Okay? Yan po ang mangyayari. Kaya ito ay buong katotohanan na isineshare ho sa inyo. Pananakot daw. Iba raw sabi, nag-judge daw ako. Paano ko mag-judge? Isineshare ko ang buong katotohanan ng Bible. Hindi naman ako mahilig sa debate. Matatalo ko sa debate. Ba't ako makikidebate? Nonsense. Useless. Di ba? Jesus will come one day. God bless.